Salamat. Oh anak, baka makatulong sa'yo yan. Thank you po for coming. We are all here for you. Hindi ka namin iiwan, anak. Where's the accused? Naiintindihan mo ba ang isinasakdal sa iyo, Miss Cruz? Opo, Your Honor. At ano ang sagot mo sa paratang? Not guilty, Your Honor. Hayop ka! Napakasinungaling mo! Anong not guilty? Ha? Ikaw ang pumatay sa anak ko! Pinatay mo yung anak ko! Anong sinasabi? Iba po pala yung pakiramdam sa loob, Nanay. You did well, Colleen. Just stick to the truth. Yun ang magpapalakas sa'yo. Thank you, attorney. Saan nga pala si Noah? Thank you for accepting my invitation. Sabihin mo nang kailangan kong malaman. Gusto kong maging magkakampi tayo para makuha mo si Felma at mabawi ko naman ang asawa ko. Ito, Bunso, maglaro na lang tayo para di ka nagmumukmuk sa kwarto. Okay lang kayo? Oo. Naisip ko lang si Jessica. Masaya siguro kung magkakasama kayo ngayon, tapos magkakasundo. Ano ba iniisip mo o may iba pa? Siguro namang isipin ko. Si Tito Noah. So, what do you say? Magtulungan tayo para makuha mo si Felma. Why do you think napapayag ako this time? Noah, kailangan mo ng tulong ko. Kung noon nga na hindi okay si Felma at Manuel, hindi mo siya makuha. Ngayon pa, okay na sila. Buo na ang pamilya nila. Mahirap po sa akin ang pamilya na nag-iisa ka lang nagagawa. Hindi ako kumikilos para wasakin ang pamilya nila. Tinutulungan ko lang talaga si Colleen. Oh, come on. Ano ka ba? I'm not stupid. Hindi ka babalik sa buhay ni Felma lang dahil kay Colleen. It's true. Ang totoo, nakakita ka ng pagkakataon. Tinulungan mo si Colleen dahil gusto mong magmukhang hero kay Felma. Gusto mong pagsisihan niya na nireject ka niya nun. At ma-realize niya na ikaw ang karapat dapat niya mahalin kaysa kay Manuel. Alam mo, matagal ko nang tanggap na hindi ako mamahalin ni Felma. Ikaw tong hindi makatanggap na hindi ka na mahal ni Manuel. Now, to answer your question, hindi ako makikipagtulungan sa'yo para makuha ko ulit si Felma. I don't have any intention of doing that. Hindi naman naisipin si Noah. Tay, hindi na po kami mga bata. Siyempre, napapansin na namin pag awkward kayo. Siguro, naninibago lang ako na nandyan siya. Eh kasi kayo parang sanay na kayo eh. Tignan nyo, kahit matagal kayo hindi nakita, oh. Parang walang nagbago. Magkakaibigan pa rin kayo. Hindi naman po namin kaibigan lang si Tito Noah eh. Parang tatay na rin po namin siya. Pero tay, huwag niyo pong masamain yung sinabi ko ah. Siyempre kayo pa rin po yung tatay namin. Tsaka tayo from the very start, Team Manuel po ako. Yan sila ate tsaka si Kuya oh. Team Noah po yan sila. Ay, Hindi mo namin dinidinay yun. Tsaka si tatay alam niya yun na si Tito Noah yung tumulong sa atin nung wala siya. tsaka tay, opo, pinush namin si Tito Noah kay nanay. Pero hindi talaga sila meant to be. Kasi kayo ni nanay ang para sa isa't isa. Yes, yun. Kaya kami mga anak mo, syempre, ikaw ang nag-iisa naming tatay. Ikaw lang, one and only. Sali ako! Oh, halika na, dito ka na. Diyan ako sa pastukoy. Yan. Maraming salamat mga anak ha. Alam nyo, malaking bagay talaga na tinanggap niyo ulit ako bilang tatay niyo.
Higpitan pa natin ang yaki, tatay. Nakaramdam pa ba? Noah. Noah, sandali lang. Kailangan mong maintindihan. Ano ba bang kailangan kong intindihin? Ikaw. Yung nararamdaman mo. Basang-basa na kita. Mahal mo pa rin si Felma. Yes. And so what? Hazel, hindi pa rin ako kikilos para makuha ko siya. Dahil ang tunay na nagmamahal, yung marunong mag-let go. Hindi katulad mo. Alam mo yun sa'yo? Obsession yan. You're obsessing over Manuel. Obsessed na ako, obsessed. Pero at least ako, hindi ako nagdidinay sa nararamdaman ko. Hindi katulad. Hazel, akala mo ba hindi ko nakikita ang ginagawa mo? Ginagamit mo ako para makuha ulit ang asawa mo. Well, pasensyahan na lang tayo. Dahil hindi ko gagawin yun. Mahal ko ang pamilya ni Felma. At hindi ko papayagan sirain yun. Sisig yan o kuya? Talongganisa. Oh, hello, guard. Hi. Long time no see. Dito. Parang nagulat ka. Good morning din sa inyo, ha? Hello. Hey, how are you? Mars, saan yung documents na papakita mo sa akin? Sir, na-miss po namin kayo! Parang nagulat yung mga ano eh. Miss ka lang nila dito. Oo eh. Boses na Noah. Uy! Andito ka pala. Diba? Oo. Hindi ka nagsabi. Di sana kapag-prepare kami. Eto naman, no, para naman ako iba dito. Kayo talaga. Hindi para mas bongga yung, di ba, homecoming mo. Ganun ba? Alam mo, hindi pa naman huli ang lahat. Ganito na lang. Magpa-deliver na lang tayo. Anything you want, guys. Mag-take out tayo. Yeah! Ako na mag-order. Ito si Andrea, magaling sa mga sa... Sige. Pizza! Pizza! Ako na bahala, Nay. Kuya Manuel? Oh. Kuya, ito na yung mga pinabili mo sa akin. Oh. Alam mo, Salamat. ano ba kasing gagawin mo dyan? Ayan pa, oh. Gagawa ko ng scrapbook. Susurpresahin ko si Colin. Ay, mukhang good mood ang Kuya Manuel ko, ah. Oh, Sabihin na lang natin na mahal talaga ako ng pamilya ko tapos wala talagang dahilan para magselos ako eh. Talaga didang, trigera ka kasi. yan. Di naman ako intrigera, Kuya. Observance lang ako. Hindi, wala. Technical na, Mas naging strict kami sa production facilities at saka quality control. Lalo na nung sinabutahe yung negosyo natin. Siguro blessing in disguise na rin yung nangyari dahil tumaas ng 20% yung overall sales natin. That's great to hear. Iba pa rin talaga pag naririnig ko mismo. Hindi lang yung nababasa ko yung report. Nay, kain na kayo. Ito na. Salamat, anak. Yun na. Noah, salamat sa itinuro mo, ha? Hindi ko naman mamamanage tong negosyong to kung hindi mo ako inalalayan noon. Ano ka ba, Felma? Hindi ka pa rin nagbabago. Napaka-humble mo pa din. Hindi naman lahat ay galing sa akin. You have your own very efficient way also.
Salamat, anak. Sige po. Cheers. 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 Tay, thank you po sa efforts niyo ni Nanay, para di po ako ma-attend sa hearing. Oo, anak, pero nakakatulong ba itong ginagawa natin? Eh, di ba parang pinapaalala ko pa rin? Gusto ko po kasing maalala kami ni Jessica na ganito. Yung masaya po. Tayo. Tay, napatawad niya na po kaya ako? Ano bang ang pagkakakilala mo kay Jessica? Mabait. Magaling mag-advise. Tsaka mahaba po yung pasensya. Nung inaaway ko po siya, iniintindi niya pa rin po ako. Hindi, ayan. Sagot na yung tanong mo. Ako nagpalaki kay Jessica. Kaya kilalang kilala ko siya. Oo, kaaway kayo, nagkakasakitan. Pero alam mo, palagi niyang hinihiling na sana magkaayos kayo. Kaya anak, sigurado ako, napatawad ka na niya. Kaya dapat mapatawad mo na yung sarili mo. Ha? Kasi pag nag-guilty ka, ano ang panghihinaan ng loob niya? Nahihirapan kang harapin yung hearing. Ay, yun ito ha. Basta isipin mo na lang na sasabihin mo yung totoo na wala kang kasalanan. Alam mo, pag nagawa mo yon, nabigyan mo na ng hustisya yung pagkamatay ni Jessica. Salamat po, Thank you po kasi hindi kayo nagsasawang i-encourage po ako. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon efficient ako. Yung pagiging nanay ko, kahit anong gawin ko, hindi ko mapalakas yung loob ni Colleen. Parang kulang pa rin. Velma, hindi lahat ng bagay ay kailangan mong punuan. Nandiyan naman si Andrea at Jeffrey. Nandiyan din si Manuel. At nandito ako para damayag kayo. At pwede kong suportahan si Colleen. Salamat, Noah. Hindi ka pa rin nagbago. Mabuti ka pa rin kaibigan. O paano? Kainin natin to. Counsel, you may call your first witness. Your Honor, may I call on Mr. Timothy Malabanan to the stand. Mr. Malabanan, maaari mo ba uli sabihin sa amin kung ano ang trabaho mo? Driver po. Nagtatrabaho po ako bilang driver kay Miss Lani Benitez. Naalala mo ba kung nasaan ka nung araw ng November 3, 2025 ng bandang 2:00 ng hapon? Opo, nagmamaneho po ako sa tapat po ng Southcrest Hospital. Siguro po mga 2:00 po ng hapon. Maaari mo bang sabihin sa amin kung ano ang nangyari habang binabaybay mo yung lugar na yan? Nakita ko po sa sidewalk, may dalawang babae po na nag-aaway. Isa po sa kanila si Colleen Cruz. Tinulak niya po yung isang biktima. Mabilis po yung pangyayari. Sinubukan ko pong promeno pero nabangga ko na po yung babae. Hindi totoo yan! Nagsisi
Nagsisinungaling po siya! Hindi ko po tinulak yung kapatid ko! Counsel, restrain your client. Apologies, Your Honor. Pauline, please. May oras para sa testimony mo. Right now, let me do my job. That would be all, Your Honor. Cross. Yes, sir. Mr. Malabanan, Ang sabi mo kanina, mabilis ang mga pangyayari. Gaano ka kalayo dun sa mga babaeng nakita mo bago mo nabangga yung biktima? Siguro po mga 40 or 50 metro mula po kung nasan ako. Gaano ka kabilis? Sakto lang po, siguro po mga 60 kilometers per hour po. At habang nagmamaneho ka, nakafocus ka sa daan, hindi ba? Opo, malinaw na malinaw ko po nakikita sila. Ang sabi mo pa kanina, nakita mo yung dalawang babae na parang nag-aaway. Opo. Narinig mo yung pinag-usapan nila, hindi ba? Hindi po. Hindi. Eh, hindi mo pala narinig yung pinag-uusapan nila eh. So, hindi ka rin sigurado na nag-aaway sila. Tama? Tama po. Yun. So, hindi kaya sinasabi mo lang na itinulak ng akusada ang biktima para may ibang managot sa pagsagasa mo sa kanya? Hindi po ganun na nangyari. Ako rin naman yung kinasuhan eh. Pero nakita ko po talagang malinaw sa paningin ko. Tinulak ng babaeng yan, yung biktima. Tinulak niya! Ganito pa nga yung pagkatulak eh. Counsel, you may now call your next witness. Mrs. Cruz, how are you related to the accused, Miss Colleen Cruz? Anak po siya ng kabit ng asawa ko. Nasaan ho kayo nung araw na nabangga si Jessica, Mrs. Cruz? Nasa Southcrest Premier Hospital po. Ano hong ginagawa niyo doon? Gusto ko sana bawiin yung asawa ko sa kabit niya. Pero nakita ko, sinasaktan ni Colleen si Jessica. Jessica, please! Jessica! Hoy! Nung nakita mo, Mrs. Cruz, na sinasaktan ni Colleen si Jessica, ano ang ginawa niyo? Tinulungan ko po yung anak ko. Tapos pinagsabihan ko si Colleen. Pero biglang dumating yung mga kapatid niya. Tapos may mga kasama pa. Ang dami nila. Pinagtulungan po nila ako. Sinungaling! Pinagtanggulan namin si Colleen, sinasaktan mo siya eh! Order! Mrs. Cruz, you may proceed. Nagulat na lang po ako. Wala na si Jessica at si Colleen. Kaya sinundan ko po sila. Doon sa may kalsada. Nakita ko. Jessica! 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 Nakita ko. Nakabulang na yung anak ko. Ang daming dugo. Mrs. Cruz, you may continue. Nalaman ko sa driver. Tinulak ni Colleen si Jessica kaya nasagasaan. Para ako sinaksak sa dibdib. Hindi ko matanggap. Paano nagawa ni Colleen yun sa sarili niyang kapatid? Colleen, ang sama mo. Ang sama-sama mo. Bakit mo pinatay si Jessica? Pinatay mo si Jessica! Pinatay mo!
Para si Jessica. Nung araw ng aksidente, hindi nyo naman ho nakitang itinulak ni Colleen si Jessica. Hindi ho ba? Tama po, hindi ko nakita. So, your understanding of what happened is purely based on dun sa sinabi ng driver na si Timo Malabanan. Hindi ho ba? Yes. Mrs. Cruz, have you personally witnessed Colleen threatened to kill Jessica? No. So, kung hindi mo naman pala na-witness na threaten ni Colleen si Jessica, pwede ding aksidente nga lang talaga ang nangyari. Objection, Your Honor. Speculative. Ano ang nararamdaman mo sa pagkamatay ng biktima? Nalulungkot po ako kasi hindi ko siya nailigtas. So you feel responsible for her death? Nalulungkot ako kasi namatay ang kapatid ko at hindi siya dapat namatay. Namatay siya kasi tinulak mo! Pinabayaan mo masagasaan yung anak ko! Pinabayaan mo! Order! Yun lang yun eh! Huwag ka Order in the magsinungaling court! ko rin! Naaawa ako sa anak ko. Sana may panalo natin to, attorney. Mahirap sabihin sa ngayon. Colleen was confused and vulnerable. Baka ang tingin ng korte, she feels guilty sa pagkamatay ni Jessica. Ano ba pwede natin gawin, attorney? Ano ginagawa mo dito? Nandito ka kasi gusto mong iurong kong kaso. Magagawa mo yun. Hanggang saan ang kaya mong gawin para kay Kuya? Kaya mo bang halikan yung mga paa ko?